Isang ina, isang anak, isang pag-asa. Ang kwento ni Amber. Sa maliit na barangay ng Malanday, Marikina City, naninirahan ang isang pamilya na puno ng pag-asa at pagmamahal. Si Amber, ang bunsong anak ni Aling Jelly de Guzman, ay isang batang masayahin at puno ng buhay. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, nagtatago ang isang hamon na kailangang harapin ng kanyang pamilya. Nung una po kasi sir, nung wala pa po medical mission, ang dami po namin napitan. Kaya po nung dumating po yung araw ng medical mission, sabi ko nga po, sana po kako, ito na po yung, yung makatulong kay Amber para maoperahan po. May tumawag po sa akin na sila po nga daw sa taga mga doctors para po daw si Amber, ipapacheck up po daw para sa operasyon nga po daw niya sa clear palate. So, nandun po yung takot, yung kaba, yung nervyos. Kasi ako talaga sa nervyos ako. Abot-abot yung kaba ko kasi sa tatlong anak ko, siya lang po yung yung parang operahan. Nagdasal po ako, tapos naisip ko rin po yung, siyempre, kailangan po ng anak ko yun. Kasi, pag hindi po niya napagdaanan yun, baka mamaya po, maranasan po niya yung bully, paglaki. Kasi, inisip ko po na mag-aaral din po siya. Masakit po para sa magulang yung anak mo, ganyang kondisyon, tapos mabubuli. Kaya po, inisip ko po na habang bata po siya, mapagdaanan niya na po yun para po paglaki, hindi na po niya maranasan yung ganyang sitwasyon. Ngunit si Amber, sa kabila ng kanyang kalagayan, ay nananatiling isang masiglang bata. Ang kanyang pagiging matapang at masayahin ay nagbibigay inspirasyon sa kanyang ina. Isang araw, dumating ang pag-asa. Isang medical mission na pinangunahan ni Senador Coco Pimentel ang nagbigay ng pagkakataon kay Amber na maoperahan. Mula sa check-up, sa operasyon mismo, sa paghahatid sundo, sa pagkain at gamot, lahat ay tinustusan ng tanggapan ng senador. Hindi ko po alam kung paano ko po yung makapasalamatan eh. Kasi, sir, yung parang po nang bigayin, yung parang regalo po talaga sa DSWD, PWD. Talagang nabang ako sa Ma'am Shi. Sabi ko, hindi ako mabigyan nun. Kasi mas gusto ko yung magpasalamat ako sa kanya ng in person. Gusto ko magpasalamat ng in person para yung alam niyo po yung pakiramdam na sobrang ginhawa sa loob na parang nalis ako ng pilit sa dibdib. Kasi yung anak mo nakaraos na sa isang operasyon na matagal mo nang gustong kasi nang tinangan ako siya, sobrang ang hirap. Hindi ko po na-expect yun na may butasyon na ganito. Tapos ang dami po ng kondisyon na na tawag po dito na hindi ko po alam na meron siyang anak ko. Kasi sa tatlong anak ko, siya lang po yung nagkaroon ng ganyan. Tapos, ang sakit para sa magulang na magkaroon ng ganyan anak mo. Kaya, dumating po yung time na nagkaroon po ng medical mission sa kayong ganyan. Sobrang pasalamat ko po sa kanila, kay Ma'am Shi, sa Senator po po na isa ka po kaming napili niya na mabigyan ng ganyang oportunidad po na ma-operahan po yung anak ko. Senator Coco Pimentel, napasalamat po ako dahil po sa naitulong niyo po sa amin, lalo na po sa anak ko na si Amber. Sana po, wag po kayo magsasawa na tumulong sa mga katulad namin, lalo sa mga katulad ni Amber na mga bata na nangangailangan po ng tulong ninyo. At sana po, marami pa kayong matulungan kasi marami nangangailangan po talaga sa inyo. Ang kwento ni Amber ay isang paalaala sa atin na ang pag-asa ay laging nandyan. Sa tulong ng mga taong may mabuting puso, mapagtatagumpayan natin ang anumang hamon. Ang pagmamahal at malasakit ay may kakayahang magpagaling ng sugat, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Marikinyo ko, mahal ko, oh. Sa bawat tibok ng puso ko,